Magandang araw po sa ating pong mga kababayan dito po sa lungsod ng San Pablo. Muli po, ito pong inyong punong lungsod, ang Benamante. At ngayon po ay August 18, 2020. At muli ay nais ko pong ilahad ang mga kaganapan dito po sa ating lungsod hinggil po sa COVID-19. At gayon pa man, kagabi po ay nagpahayag po ang ating pong mahal na Pangulo, Rudy Roa Duterte, na muli po ay isinailalim po ang lalawigan ng Laguna under General Community Quarantine. Kung kaya po meron po tayong mga ilang pagbabago hinggil po sa mga ipapatupad po natin dito po sa ating syudad. Pero bago po ang lahat ay nais ko rin pong ibahagi po sa inyo. Dito pong nakaraang Sabado ay nagkaroon po ng pagpupulong ang Interagency Task Force mula po sa national government at gayon din po ang ating pong lokal na pamahalaan. At doon po ay nagkaroon po kami ng mga ilang mga usapan at mga ilang mga practices na ginawa po ng ating pong lungsod hinggil po sa paglaban sa COVID-19. At tayo po ay natutuwa at na-appreciate po ng ating pong national government ang lahat po ng naging hakbang po ng ating pong lokal na pamahalaan at gayon din po ng mga non-government organizations. Kung kaya po ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo pong pakikiisa at pagtalima sa lahat ho ng mga ipinapatupad po ng ating pong lokal na pamahalaan. Kaya po sa ating pong mga kababayan, maraming salamat po. At gayon din po, nung araw din pong yon ay nais ko rin pong ibahagi po sa inyo na ang inyong pong lingkod ay pinili ho natin mag-isolate po ngayon habang hindi pa ho tayo nakakapag-swab dahil kung bibilangin po natin from Saturday hanggang ngayon po, Tuesday, ay 4 days pa lamang po. Kung ako ay magpapaswab, baka mag-false negative pa rin ho ito. So, baka by tomorrow po ay ako po ay magpapaswab dahil ilan po sa mga nakasalamuha ko po nito pong nakaraang Sabado ay naging close contact po ni Secretary Anyo ng DILG. Alam naman po natin si Secretary Anyo ay nagpositibo po sa COVID-19. Pero kahit po tayo ay nag-isolate, pinili ko pa rin po na makapanayan po ang ating pong mga kababayan dahil sabi nga, kahit tayo nasa bahay, pwede naman ho tayo mag-work from home. At kaya po ay nais ko po kayong makapanayam sa pamamagitan po ng mensahe ho natin through Facebook. At gayon po ay ngayon nga po tayo po ay under GCQ at tayo po ay we have 69 active cases at 51 cases inside and 18 cases outside San Pablo. Ito po ay na-diagnose po sila outside San Pablo. Pero mostly pa rin po, lahat po ng kaso po natin kahit yung nasa inside, sila po ay nanggaling pa rin po sa mga karatig bayan at karatig lalawigan pa rin ho natin. Na kung saan ay doon po sila naghahanap buhay na hindi po nila ho na namamalayan na sila po pala ay may COVID na. At pag uwi ho nila ng kanilang tahanan, ayun, nahawaan din po nila ang kanila pong mga mahal sa buhay, ang kanila pong asawa at meron pong anak. At meron naman ho nagtatanong, Mayor, bakit pinapayagan natin na lumabas pa rin ang ating mga kababayan, magtrabaho pa rin sa ibang bayan ng ating mga kababayan, mga mahal ko pong mga kababayan. Alam po ninyo, meron pong mga ipinapatupad po ang ating pong national government na kinakailangan ho nating igalang at kailangan ho nating ipatupad. So, alam naman po natin na sa hirap po ng buhay ngayon, talagang hindi ho natin pwedeng pigilan ang ating mga kababayan na nagnanais maghanap buhay. At gayon din po, nais ko rin pong ilahad po sa inyo ang mga ilan pong mga polisiya na ipapatupad po ng ating lokal na pamahalaan, lalo higit po sa transportasyon. At under GCQ po, ay muli po ang ating pong mga tricycle drivers pinapayagan ho natin bumiyahe ng 3 times a week. Kagaya po noon pong mga nakaraang buwan na kung saan po tayo sumailalim po sa NGCQ. Same pa rin po yung kanila pong schedule do sa 3 times a week. At ang ating naman pong jeepney, hindi pa rin ho pinapayagan ng ating pong national government. Pero wag ho mag-alala ang ating pong mga jeepney drivers dahil pagpapatuloy po natin yung ating pong libreng sakay. Kung kaya ho, kahit hindi ho kayo pwedeng pumasada, ang ating pong lokal na pamahalan ay kayo po ay muli ay i-hire upang pagserbisyohan naman ho ang ating mga kababayan
dito po sa ating pong programa na libreng sakay. Yung ating pong mga kababayan na nagnanais pumunta ng Kabayanan na wala akong pamasahe, wala akong pambayad sa tricycle, ito po ang mga programa para ho sa kanila. At gayon din naman po sa ating pong mga restaurant ay pinapayagan na po ang dine-in, pero syempre ho 50% capacity lang ho ang pwede. Dine-in and take-out yan, pwede ho yan. At gayon din naman po sa mga religious gathering, pwede rin ho ang mga misa, pero may limitasyon ho. Hanggang 10 lamang ho ang pwedeng umattend ho ng mga misa ho dito po sa ating pong mga religious activity po ng ating pong syudad. At ipinapatupad pa rin ho natin yung mga quarantine pass. At yung quarantine pass naman po ay muli po ay pagkakaloob po yan ng libre ng ating pong mga barangay officials. Pero alam po ninyo mga kababayan, pinag-aaralan din po ng inyong lingkod na ipatupad po natin yung QR code dito po sa ating lungsod upang hindi na po natin kinakailangan po ng quarantine pass. Kaya lang po, ito po ay talagang masusi ho nating pinag-aaralan dahil meron ho ilang mga technicalities na kinakailangan ho nating solusyonan. Pero napakalaking bagay po nito sa atin pong task force dahil mas mapapadali po ang contact tracing pagka tayo po ay nagkaroon po ng QR code. At gayon din po, ang ating pong public market schedule ay muli ipapatupad pa rin ho natin. Same schedule pa rin po. Kung ano po yung ating pong naging schedule nitong mga nakaraang linggo, yun pa rin ho tayo. At gayon din naman po, epektibo pa rin ho ang liquor ban dito po sa ating syudad dahil alam naman po natin, napatunayan na po natin na isa po yan sa naging dahilan ng paglobo ng COVID cases dito sa ating lungsod. At atin pong ipinapatupad pa rin ho ang curfew mula alas 8 ho ng gabi hanggang alas 5 ho ng madaling araw. Kaya po sa atin pong mga kababayan ay muli ay sundin po natin ang ipinapatupad po ng ating lokal na pamahalaan dahil alam naman po natin yan naman pong mga hakbangin po natin ay para din po sa atin pong mga kababayan upang masigurado po natin na sila po ay safe at may iwas po natin sila dito po sa pandemya ng COVID-19. At ito pa rin po, hopefully by this coming September ay ito po yung mga future plans po natin against COVID at mas lalo ho nating mapalaki ang mass testing ho natin dito sa ating lungsod. Magsasagawa ho tayo ng drive-thru dito po sa San Pablo General Hospital. Ito po ay libre po na ipagkakaloob po ng ating pong gobyerno, ng ating lokal na pamahalaan. At doon po sa mga kababayan po natin na wala hong kakayanan na makapagpa-test kung sila po ba ay negatibo o positibo sa COVID, ito na ho ang atin pong pagkakataon. Umantabay lamang po tayo sa mga Facebook account ng CIO San Pablo, na CDRRM San Pablo, at gayon din po ng Task Force COVID. At dito po natin ibibigay, ilalathala yung mga proseso ho kung paano tayo makaka-avail nito pong libreng test for COVID ng ating lokal na pamahalaan. At alam ko po na talagang hindi ho biro ito pong COVID-19 ho, ito pong pandemya na kinakaharap ho ng ating pong bansa. Kung kaya ho talagang kinakailangan ho natin magtulong-tulong. And hopefully by September din po, tayo po ay makapamahagi din po ng mga face shield sa ating mga kababayan. And at the same time, yun pong atin pong distancing stick. Ito pong distancing stick pong ito ay atin rin pong ipagkakaloob po sa atin pong mga kababayan upang masigurado po natin yung social distancing. Ito pong social distancing stick pong ito po ay 1 metro po ang haba po niya para at least from time to time makita ho natin kung talaga hong 1 metro ho ang layo ho natin sa atin hong mga katabi. At ito pong distancing stick pong ito, may clip ho ito para if ever na gusto ho ninyong bumili sa tindahan, bumili ho sa o kaya magbayad sa mga restaurant, doon lang ho ninyo isisipit ho yung inyong pera at hindi nyo na ho kinakailangan na kayo ho mismo ang mag-abot dito po sa mga kahero o kahera. At sana po ito pong mga programa po natin ay makatulong po natin upang mas mailayo po natin ang ating mga kababayan sa COVID-19. Tayo naman po, alam naman po natin na sa kasalukuyan wala pa rin hong gamot. Ang atin lang ay ma-slow down ho natin ang COVID cases dito po sa ating syudad.
At kung makikita naman ho natin ay tingin ko naman po ay naging successful po tayo compare po sa ibang bayan na talagang lobong-lobo ho ang kaso ng COVID-19. Dito naman po sa atin ay double digit pa rin lang naman ho ang kaso ho natin. Kaya sa ating pong mga kababayan, just keep on praying and stay safe. Muli po, ito po ang inyong pulong lungsod, Amben Amante, Unity and Progress, tuloy-tuloy ang pag-abante. Mabuhay po tayong lahat.